deny. Although ako, I'm still hoping that yung ating judicial ay hindi ho kontrolado ni Marcos, pero may mga nagsasabing ito'y kontrolado daw. Hindi ako naniniwala. Pero may mga nagsasabing kontrolado na rin ni Marcos dahil sa tindi nga naman ng pera, alam naman natin ang tinding insertion ng nangyari ng mga nakaraang di ba? So ibig sabihin talagang malupit yung kanilang kakayanan na mamahagi ng pera. At dahil doon nai-impluwensya nila ang legislative branch, di ba? Yung pansinin ninyo, di ba? Meron yang 2 million na Christmas bonus, saan ka pa? Kung ikaw ang congressman, papalag ka ba sa presidenteng nagbigay sa iyo at naglagay sa iyo ng allotment na 2 million tuwing Christmas, tuwing Undas, at kung ano-ano pang holiday. Every holiday, anak ko ng tudyang kalabaw, every holiday meron silang pa 2 million. Aside from the monthly. So imaginein mo, tiba-tiba ka, di ba? Talagang dahil doon, ikaw ay sisipsip o ikaw ay kontrolado ng presidente. At sa tingin ko, ganun din naman ang nangyari siguro dito kay sa Venezuelan president. So imaginein mo, if you are ruling for 13 years, ibig sabihin nun, you have much power during the elections. And siyempre, sa atin din ng sumisipsip sa yung mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng kasundaluhan, opisyal ng kapulisan. Abay, 13 years ka na mamayagpag. Kaya ka na natili dyan dahil sa tindi ng kapangyarihan mo. Pero in a split of a second, mantakin mo, siya ay inaresto ng presidente ng ibang bansa. Kaya nga ang tanong ngayon dyan, pwede kaya ito si BBM arestuhin din ni Trump? Yan ang ating pag-uusapan. Ano ba kasi ang dahilan, Banat Bay, na inaresto ni Trump itong presidente ng Venezuela? Ang isa sa binigay na dahilan ng Americans para sinasabi nila kung bakit sila nangialam ay dahil sa ito daw po ay dahil sa droga. Droga. Bangag. Hindi naman bangag yung presidente, pero pinahihintulutan niya ang kartel, mga drug cartel. Hinahayaan niya, di ba, na pumasok ng Amerika yung mga drug cartel. Para bagang sinasabi ni Trump, dahil dyan, dapat ka nang arestuhin dahil nadadamay na kami. Yun ang sinabi. Yun ang kasi nag-spark ito ng matinding political question dahil pwede bang makialam ang ibang bansa sa isang sovereign state. Ang sabi ng Amerika, to justify it, sandali, chotomate, sabi, chotomate ko dasay. Damay na kami sa kaguluhan ninyo dyan. Nadadamay na yung aming importation ninyo ng droga sa aming bansa. Di ba? Kaya pumasok na si Trump sa eksena. Sabi niya, hindi pwede. I-stop, sabi niya. I-stop. Malayo man ang Pilipinas para tayo ang mag-import ng droga sa Amerika. Ang tanong ngayon ay, sa tingin nyo ba ay dahil sa pagiging di umano, according to his sister na si Amy Marcos, ay bangag ang ating presidente. Bangag ang ating presidente, sabi ng kanyang kapatid. Sa tingin nyo ba ay hindi na makikialam ang presidente ng Amerika? Marami kasi nagsasabi, malamang hindi kasi nakikinabang ang Amerika. Sip-sip si Marcos sa Amerika. As in, mihigop ng utot ang ating presidente sa presidente ng Amerika. Kaya kita ninyo, kahit anong command, kahit anong sabihin, uto-utong sumusunod sa Amerika, naging tuta na ng Amerika itong si Marcos. Kaya imposible na arestuhin ni Trump dahil nakikinabang daw si Trump sa pamamahala ni BBM.
Dahil siyempre, alam naman natin, kahit tarantaduhin na ng Marcos government ang ibang bansa, basta wag lang ang Amerika. Kasi nga alam natin na sa kasaysayan, yung kanyang ama, kaya naman napatalsik, aside from the quote-unquote people power kuno, alam naman ng lahat, kung hindi nangialam ang Amerika, kung hindi kinuha ng Amerika si Marcos Sr., hindi maaalis sa pwesto yun. Actually, kung maalala nyo, di ba, dati, bago ako maging anti-IME na rin, naimbitahan pa tayo noon sa, nag-perform sa Ilocos. Inimbitahan tayo ni Senator Aimee noon, governor pa siya that time. At nung nagkikwentuhan na kami, isa yan sa mga natanong ko, what really happened during the quote-unquote Paway incident. Tama pala yung kwento ng iba. Sinabi niya mismo ito sa akin, ang talagang alam namin, Paway kami dadalhin, hindi sa Hawaii. Pero ang alam din nila, Amerika ang nagdala sa kanila. Kaya idiniretso sila sa Hawaii. So, ibig sabihin, there is an intervention of the American government at that time para matanggal sa pagka-presidente itong si Marcos Sr. Kaya ngayon, alam na alam ni BBM kung kanino sisipsip. At si BBM ay sumipsip ng todo dito kay Trump at saka sa administrasyon ng Amerika. Kasi nga, alam naman na pagka siya po ay magloko-loko, hindi siya matatanggal kung sipsip at humihigop ng utot ng presidente ng Amerika itong si BBM. Pero ako I have this somehow faith and believe that si Trump ay kahit papaano ay makadiyos at makatao. I do not know. Kapon yan, isang araw, meron akong nakausap na mga Amerikano dito. Alam nyo kasi dito sa Japan, kuwela dito maganda kahit ibang lahi, kunwari nagiinuman kayo, pwede kayong makipag-usap, makipagkwentuhan, na walang problema. Basta hindi ka lang violente. Kasi sa atin, hindi mo pwedeng gawin yun. Makapag-usap ka doon sa kabilang table. Away ang abutin mo, bugbugang kayo niyan. Dito pwede yan, cool. Nung umiinom po ako one time, kami na po ni Bojo. Shout out kay Bojo, panoorin nyo YouTube niyan kay Bojo. Nung nanonood po ako nag-uusap po kami ni Bojo dito sa Kabukicho Tower, doon sa mga izakaya doon. Meron kami nakatabing mga foreigner, mga Amerikano. Sobrang tabi na siya. Tumabi sa amin malapit. Ewan ko kung kursunada ako. Ito mga to, kursunada si Bojo. Pero hindi naman mga bayot. Nung kikwentuhan, alam mo, syempre, na-intriga ako sa kwentuhan nila. Hanggang yung isa pala military. At galit na galit siya sa China. Alam mo naman tayo, nakibati na rin tayo sa kwentuhan ng politika. So, sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanila, how do you see Trump as a president? Do you think the assassination or the attempted assassination of Trump is true? Sabi ko, pinractice natin yung English natin, Brad. Siyempre, tuwan-tuwa naman sila. Wow! This person knows how to speak in English. Sabi ko, yeah, of course. I am from the Philippines. Oh, you're president. Ganun ang tingin. You're president. Kumano, no? Sabi ko, pambihirang buhay ireo. Mukhang may nababalitaan sila. Kaya tinanong ko, pinasok ko yung sabi ko, what do you think of the policies of Trump? Kasi di ba may mga announcements si Trump, mga polisiya niya. May ina-announce siya tungkol sa mga immigrants. Kasi issue ngayon yan issue yan sa buong mundo. Yung nangyari sa Australia, yung nangyari during the New Year celebration in